5 nakagugulat na mga health boosters. Ibig sabihin yung maaaring magbigay ng magandang kalusugan sa isang lalaki. Puros lalaki pag-usapan natin, no? Tingnan mo, ha? Ito, nakagulat talaga. Alam na natin lahat na diet and exercise ay mahalaga para manatili tayong malusog. Pero ito po mga babanggitin ko, sigurado ko may iba sa inyo hindi sasanayan, mga mister. Number 1, tsokolate. Siguro okay, pero pag diabetic, medyo iwasan. Sang-ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa Swedish, ito po'y ginawa sa Susanna Larsson, sa may Swedish, no? Na ang isang lalaki pala, pag kumain ka raw ng regular standard chocolate, isang bar, kada linggo isa lang, bababa ang tsansa mo na magkaroon ng stroke. Bababa ng 17%. Aba, good news yan sa mga lalaki na mahilig kumain ng tsokolate. Pero inulit ko po, ang sinabi dito, 1 chocolate bar each week. Kada linggo isa lang, hindi sinabing araw-araw, ha? Yung mga bingi sa inyo, ha? Sinabi ko, pwedeng isang boting beer. Aba, grande ang binanatan araw-araw. Patay din. Hindi pwede. O, ito pa. Anong meron sa tsokolate na nakatulong daw para bumaba ang tsansa na magkaroon ng stroke ng 17%? Kasi daw ang tsokolate ay may health-boosting flavonoids. Yan. Abay, tinatawag na antioxidant yan. Lumalaban daw yan sa sakit at ito ay nakakaiwas laban sa pagkulubot ng balat. Ayan, yung mga malalanding lalaki, mga alembong na kulubot na ang noon nyo. Subukan nyo po ito, ha. Tsokolate daw, 1 bar. Okay? Hindi ko lang alam kung kaano kalaki yung bar kasi iba-iba ang sukat, pero nakalagay dito standard chocolate bar. Ay, bahala na po kayo. Nababawasan din daw ang pagkakaroon ng namumong dugo, so naiwasan ang blood clot at naibababa ang blood pressure sa pagkain ng tsokolate 1 bar kada linggo. Lalong-lalo na daw kung dark chocolate ang binanatan nyo. Dark chocolate. Ayan. Alam nyo na yan, ha? Dark chocolate. Siyempre, ibig sabihin nun, dark na tsokolate. Wala akong maisip, Yan. Ano pa? Pero nakalagay dito, reminder, consume in moderation once a week lang para maging healthy kayo. Yan ang surprise health booster number 1. Ito yung matindi. Surprise health booster number 2. Marriage. Agree ba kayo mga lalaki? Yung mga lalaki daw na may asawa, sila daw ay mapalad. Ewan ko, totoo ba yan? Lalo na daw kung yung asawa ay nagger. Kalokohan naman to. Marami ako naririnig ng mga lalaki, sabi, buwis itong asawa ko, daldal ng daldal, dakdak ng dakdak, masita. Pero nakalagay dito, mas mahaba ang buhay ng isang lalaki na may asawa, lalong-lalo na raw kung ang kanyang asawa ay medyo lang nakalagay Di ba? Ibig sabihin ng little bit. Ibig sabihin medyo lang. Nagger. Ayan. Abay, may katuwiran. Bakit? Ang sabi dito, yung mga lalaki daw na may asawa, mas healthier daw kaysa sa mga lalaki na walang asawa o kaya namatay na yung asawa o kaya ito. Sinong gumawa na itong research na to? Baka sa ibang bansa, totoo. Sa Pilipinas, kinamamatay nga ng lalaki yung asawa, alam ko Kaya na ako, ayoko mag-asawa Baka matigok ako. Anyway, ito pa ang sinasabi. Nalaman na yung mga lalaki daw may asawa, hindi ako naniniwala dito, pero babasahin ko lang, ha? Tinatagalog ko lang po, kaya medyo mahirap, English yung binabasa ko, tinatagalog ko, Ito, ha? Yung mga lalaki daw na may asawa, mas bihira daw uminom ng alak at hindi raw nagsisigarilyo kumpara mo daw sa mga binata. At mas nag-exercise daw. Totoo ba to? In fact, sa katotohanan, 10 taon yung pag-aaral na ginawa sa 3,000 adults at 46% na mas mababa daw ang death rate compare mo daw sa walang asawa. Anong dahilan? Ito daw ang dahilan. Rene, nakikinig ka. Ito ang dahilan, ha, kung bakit daw mas mahaba ang buhay ng lalaki may asawa. Dahil daw, ang lalaki may asawa, meron daw social support. Kung may problema yung lalaki, sinasabi sa asawa, nakakabawas daw ng stress. Totoo ba yun? Paano kung asawa mo stress? Sabihin mo nga sa asawa mo, Rene, ikaw ang stress ko pwede ba yun? Aba, baka lalo kang madali. Tapos, ang isa pa, dahil daw sa kakadakdak ni Mrs., dakdak ng dakdak,
napipilitan daw yung asawa na magpatingin sa doktor. For example, may dumadaing si mister, masakit ulo ko, masakit dibdib ko. Ay nako, pumunta ka na sa doktor, ngayon din. Ay, yun, dahil sa kakadakdak, pumunta raw sa doktor, naagapan daw yung sakit. Yan ang sinasabi, base dito sa artikulo na lumabas. Totoo ba yan? Sige, bahala na kayo kung totoo o hindi. Surprising health booster number 3. Magsuot daw mga lalaki ng t-shirt. T-shirt. Bakit? Kasi daw yung mga palagi daw nakasuot ng mga polo na naka-necktie, medyo nasasakal daw ang leeg at pumapangit daw ang pagdaloy ng dugo papunta sa utak. Kaya daw, maari daw magkaroon din ng paglabo ng mata because of the pressure dulot daw ng pananakal ng necktie sa leeg. Totoo ba yan? Saka madalas daw sumasakit ang ulo yung mga naka-neck collar na masikip. Yan. Lumalabo daw ang mata at medyo umuugong ng tenga o parang pinapagdigli daw ang pakiramdam ng tenga. So, limitahan daw ang pagsuot ng mga damit na masisikip sa may bandang leeg. Yung mga necktie ay nagbibigay ng tension pati po sa inyong likod at balikat. Yan. Surprising health tip number 4. Muscles. Yung mga lalaki daw na macho, na medyo mas marami daw yung mga muscle at talaga nakaumbok-umbok, sila daw po ay hindi para ginagamit para lang maging pogi o para mag-attract ng opposite sex. Yan daw pagiging maskulado ay nagbibigay pala ng dahilan para mabuhay na mas mahaba. Ano na naman to? Ibig sabihin, yung mga katawang pang-romansa, hindi. Kailangan macho. Macho. May mga bukol-bukol lang man sana sa abdomen, no? Na sangayon sa isang published na artikulo sa Archives of Internal Medicine, 32,000 men, ba, dami na to, 32,000 na lalaki, na nag-weights ng 30 minutes a day, 5 times a week, nababawasan din ang tsansa na magkaroon ng diabetes by 34%. Ayan, sa mga lalaki, mag-weightlifting tayo, konting weightlifting lang. Then, surprising health booster number 5. Kailangan daw mga lalaki, ito parang kalokohan na to pag narinig ni Mr. to. Kailangan daw mga lalaki na may asawa, kayo daw ay maglinis ng bahay. Tumulong daw kay Mrs. sa paghugas ng plato, paglaba, paglinis ng bahay. Bakit? Nakalagay dito, men are happier doing housework. Ba, totoo ba yun? Ibang lalaki ayaw ng ganyan. Bakit nakalagay dito? Tulad na sinabi ko, hindi sa akin galing to. A study by researchers at Cambridge University. Thank you nga pala sa Cambridge University, binigyan ako ng parangal tsaka ko nagkwento sa inyo. Suggest that men, mga lalaki daw, mayroon daw feeling na guilty pag nakikita misis sila na naglilinis at sila naman daw ay nakaupo lang at nanonood ng TV. Totoo ba yun? Nakukonsensya ba kayo mga lalaki pag nakita niyo misis yung naglilinis ng bahay at ikaw paupo-upo, panood-nood lang ng TV? Hindi ako naniniwala. Ang Pilipino, habang naglilinis si misis, andun nakaupo kasama barkada, nagiinuman, minsan nagtotong eats. Ganyan ang Pinas, di ba? Anyway, yun ang paniwala ko. Pero baka naman totoo may mga lalaki dyan na nagigilty, no? At ito, na-enjoy daw nila yung peace of mind at quiet kung ang kanilang asawa ay kontento at natutulungan nila sa mga gawaing bahay. Ayan. O mga lalaki, kayo na maglabas starting tomorrow. Kayo magluto, linisin nyo po yung bahay. Magbunot ka, magmap ka dyan, ha? Tingnan nyo nga kung totoo itong sinasabi na mas nagiging masaya ka. Subukan nyo, wala naman mawawala di ba? At ang mister daw, pag uwi at malinis ang bahay, nasa ayos, mas lalo daw kayong physically fit. Ayan. So yan po yung mga pag-aaral, hindi po sa akin nanggaling yan. Pero sa bagay, kung totoo naman, walang masama, di ba? Di ba? So, tuloy-tuloy na po natin, emotional health, pag-usapan natin. Emotional health, ano ba ibig sabihin nito? Pag sinabing emotion, nandiyan na po yung pakiramdam, yung mood. Ano ba yung aura nito? Masayahin, malungkot, akala mo nalugi, akala mo naman tumama sa loto, frustrated ba? Kasi po pag tayo tumingin ng pasyente, mga doktor kami, no? Siyempre, pag mga doktor tumingin sa pasyente, hindi naman yung nakikita kagad namin yung anong sumasakit sa kanila. Pumasok yung isang senior citizen sa clinic,
nakita ko, mukhang Biyernes Santo ang mukha. Hindi ko naman alam kung kaya pala ganon dahil masakit ng tiyan, o kaya masakit ang ulo, masakit ang dibdib, unless nangingisay talaga, nakaturo doon sa masakit sa kanya. Halimbawa, masakit ang ulo. Aba, di siyempre nakahawak yan sa ulo, ganyan. Alam mo naman nakahawak sa ulo, ako sakit-sakit ng tiyan ko. Di ba? So, yun ang ibig sabihin. Pero kung pumasok lang na malungkot, at hindi siya nakahawak sa parting masakit sa kanya, hindi ko malalaman. Yun pala, ang emotional health, pwedeng may kinalaman sa nararamdaman niya physically. Masakit ang tuhod, malungkot. Pero may mga tao naman na wala naman nararamdaman except malungkot. Doon na tayo papasok sa tinatawag na emotional health. Mahalaga sa gamutan na hindi lang physically fit ang isang pasyente, emotionally, mentally, magkasama po yan. Physically, lahat magkasama yan. Dahil, ang isang tao, naniniwala ako bilang isang tao, no? Hindi na bilang isang doktor, na ang nararamdaman ay mahirap gamutin kung hindi mo naintindihan kung saan nanggagaling. Halimbawa, bibigyan ko na lang kayo ng isang magandang halimbawa. Sino sa inyo nakikinig ngayon na masasabing emotionally healthy ako? Sige, meron ba sa inyong ganyan? Ang hirap, nagtatanong ako, hindi ko naman nalalaman kung sino sumasagot sa inyo o kung may nanonood o may nakikinig. Pero, kunwari, may nakikinig sa akin 3 ngayon o 5. O, matanong kita, ikaw, huwag ka nang tumingin sa iba, ikaw ang tinutukoy ko. Masasabi mo ba ng diretsuhan na emotionally healthy ka? Sige nga. Anong sagot? Sasagutin ko na rin sarili ko. Emotionally healthy ako, Doc. Wala akong sakit. Maayos ako, masaya ako. Hindi. Hindi yun ang basihan. Ito ang basihan. Ayan na, isa-isahin ko Ito po yung English. Tinagalog ko na habang ako yung naghihintay ng alas 5 kanina. Halimbawa, nakalagay, determination and effort to be healthy, flexibility and adaptability to a variety of circumstances, development of sense of meaning and blah, 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 blah. So, Tagalogin ko. Ito po ang sinasabing isang taong emotionally healthy. Check ninyo kung meron kayo na to. Number 1, pursigidong maging malusog. Ayan. Ibig sabihin yan, may determinasyon at may effort na maging healthy. Pursigido, di ba? Number 2, may check ka ba yan? Check ka ba or X? Number 2, kayang magbago sa pangangailangan ng sitwasyon. Flexibility and adaptability to a variety of circumstances. Pangatlo, magandang pananaw sa buhay. Development of a sense of meaning in and affirmation of life. Pang-4, alam na di lang siya, hindi lang sa kanya, umiikot ang mundo. Ibig sabihin nun, medyo mahirap sa English yun. An understanding that self is not the center of the universe. Yung mundo ba saka universe? Pareho na yun, Okay. Number 5, may pagpapahalaga sa kapwa-tao. Compassion to others. Number 6, may kontento sa buhay. Ano ibig sabihin nun? Ability to be unselfish. Iba naman ibig sabihin pala nun. Basta yun na yun. May pagpapahalaga sa kapwa-tao. Number 6, may kontento sa buhay, may pagpapahalaga sa kapwa-tao. And number 7 na pala, may control sa pag-iisip at katawan sa mga paggawa ng mga desisyon sa ikabubuti ng kalusugan. Yan ang sinasabing emotionally healthy person. Yan. So, ang tanong, paano ba ma-improve ang emotional health ng isang tao? Unang-una, lahat naman ng tao may problema Sino bang wala? Habang kausap niyo na ako ngayon, tad ako ng problema pero halata ba? Hindi, di ba? Masakit nga tiyan ko, pumapasok ako. Andiyan ako, nagsasalita sa radyo, maski sakit-sakit ng ulo ko Siyempre, kailangan alam nyo na i-deframe o alisin ang sitwasyon na pangit, di ba? So, ways to improve your emotional health. Makinig kayo mga lolo at lola. Unang-una, subukan nyo munang umupo na tahimik. Habang iniisip-isip ninyo kung ano ba yung mga nagbibigay ng stress sa buhay nyo at ano ba bumabagabag. Yan, malalim Ano yung nagdi-disturb sa'yo? Alamin nyo. Number 2, huwag kang sisi ng sisi sa ibang tao. Palaging naghahanap ka naman si sisi. Ito kasi si ganito, ito kasi si ganito.
Ito kasi si ganito, dapat sabihin mo, ako kasi. Dapat unang-una, i-admit nyo kung anong mali nyo. Then, alamin nyo kung ano yung mga pwede nyong gawin para mabago natin yung sitwasyon. Yan, ito mga kunikwento ko ngayon, gagawin ko na, starting today. Aalamin ko, ano ba yung mga dapat kong gawin para mabagong sitwasyon. Huwag natin isipin yung sasabihin ng ibang tao, isipin natin yung sasabihin natin. Starting today, wala akong pakialam sa inyo. Ang importante, ako muna. Ano yung dapat kong gawin? Yan. Kasi kung lahat ng comment, no, may negative, may positive, hindi naman palaging positive, di ba? Pero hindi rin palaging negative. Then, importante, hanapin niyo yung mga tao na pwede niyo makausap, na may sense kausap. Itapon niyo na yung mga walang kwentang kausap, mga buwisit yan. Eh, iba, sabihin mo, may sakit ka. Ay, nako, cancer yan! Eh, sira ulo pala to eh. Lalo akong mabubuwisit dahil dapat sabihin mo, patingin ka sa doktor. Huwag ka mag-isip-isip ng kung ano-ano. Eh, mabuting tingnan natin. Saka may Diyos, dapat may faith. Ganyan. Diba tama yun? Ano pa mga pwedeng gawin? Magpa-check up na. Kung may naramdaman kayo, pa-check up muna kayo. Para malaman ng doktor kung saan mag-uumpisa ang gamutan. Kasi karamihan ng mga nararamdaman nyo na emotional problem, eh baka naman resulta ng physical problem. Halimbawa, nangihina, nadidepress, yung pala may hypothyroidism. O, di ba? Yung pala, kaya pala ganyan siya, yung pala may thyroid problem. So, dapat magpatingin. Mag-exercise ng regular, nakakatulong ng exercise. Aba, hindi lang para maging macho, magandang katawan, sexy. Nakakatulong yan sa mental and emotional health ng isang tao. Sa mga babae nga may dysmenorrhea, regular exercise, nakakatulong din. Mga masakit ang kalamnan, exercise din, nakakatulong. Tumataas ang endorphin na isang natural painkiller. Oh, di ba? Pati mga hindi makatulong, mag-exercise kayo sa umaga. Huwag sa gabi, kasi kung gabi, active na active ka naman. Kumain ng tama, prutas, gulay. Yun muna ang concentration ng inyong kinakain. Exercise, huwag nang uminom ng mga inumin na may caffeine. Andiyan na yung coffee, tea, yung diniscuss nating soft drinks. Tsokolate, maganda sa isang banda, masama rin sa isang banda. Dagdag panganib yan ng parang anxiety o minsan palpitation, lalo na pag nasobrahan. Take control sa inyong buhay. Yung attitude nyo, tsaka yung response nyo kung paano mo harapin ang mga bagay-bagay sa buhay mo, eh mahalaga yan. At dapat may goal kayo. Meron kayong parang aim, meron kayong target. Ano man plano mo sa buhay? Kasi itong mga ito, mahalaga para maging mas maganda ang pagtakbo ng inyong buhay at kalusugan. Natural, may nawawala minsan na hindi naman natin ginusto, na nakawang ka, halimbawa, namatayan ka, eh, ganun talaga eh, wala tayong magagawa eh. Pero syempre, move on lang. Laban lang ng laban. Nanakawan ka ng cellphone, kung mag-iiyak-iyak ka dyan, kala mo naman, katapusan na ng mundo. Iba nga dyan, walang cellphone. Ikaw, ang dami mong cellphone, nanakawan ka lang na isa, di ba? So, dapat ganun, laban lang ng laban. Keep yourself busy, hindi pwedeng nakamukmuk ka lang sa bahay. Mag-busy-busyhan ka, makipag-chismisan ka dyan sa kapitbahay, pero yung magandang chismis, ha? Huwag yung mga chismosa na kung ano-anong pinagkukwentuhan. Walang kwenta. Pag-usapan niyo yung mga linecture ko dito sa radyo. O bumamaya, panag-usap yung mamayang gabi. Ano ba ang topic ni Doc kanina? Ito, ganito, ganito. Yan. Matuto rin kayo na magbigay ng oras sa inyo para mag-relax. Mag-meditation, yoga, nude ka ng sini, magpa-beauty parlor ka, mga lola. Subukan nyo magpa-puts pa sa muka. Ano? Puts pa sa muka? Pwede rin yun. May nakita akong gano'n, minamasa yung mukha, ginagamit paa. Pwede yun. Huwag lang tatayo sa mukha nyo. Lalo na kung ako po yun, no? Bigat-bigat ko, 200 plus pounds ako, tayuan kita sa mukha. Siguradong durog si Lola. Then, balance your life. Kailangan may social life, hindi lang puros kayo, personal na. Kailangan yung personal saka social life, pinagsasama yan minsan eh. Dapat balance eh. Pero siyempre, pag may matinding problema ka, hindi naman solusyon na magmukmuk ka lang sa isang tabi, eh, yung pag-isolate mo sa sarili mo, baka lalo makasama instead na makabuti. So, dapat meron kang kinakausap. So, kaibigan mo, kamag-anak mo, kung sino man, labas mo lahat ng dinaday mo. Minsan sa pagsabi lang, eh, gumiginhawa na po ang pakiramdam nyo. Yan ang totoo. Pawang katotohanan lamang. So, sa ating pagbabalik, basahin na natin yung sulat ni Lola Nina. Maganda yung sulat niya eh. Buti nga, hindi siya nag-Spanish doon sa kanyang sulat eh. Kasi sa Zamboanga del Sur, alam ko, yan yung mga Chabacano, mga Spanish, mga mestiza daw dyan, mga Spanish ng itsura no? Lola Saturnina, I'm sure nakikinig po kayo yun. Apelido ni Mami is Ortiz, 72 years old.
Pakinggan po natin sa ating pagbabalik dito lang sa Gabay sa Kalusugan. Hinimatay na po ba kayo dati? Opo, nung last time na sinabi nyo, kung magkano babayaran ko dito, Doc. Dr. Gary C. ang aming Gabay sa Kalusugan.